Tunay nga po na ang salita po ng Diyos ay hindi po ito nakakasawa. Kundi habang ito po ay ating pinag-aaralan, nagbibigay po sa atin ng sigla, nagbibigay sa atin ng pag-asa, sapagkat alam po natin na ang Diyos po ay buhay, maging ang kanyang salita ay kailanman po ay hindi po niya ito tatalikuran, sapagkat kapag sinabi po niya, kanya pong gagawin. Kaya binabati ko lahat ng ating mga kapatiran na PDL sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At alam ko po na sa patuloy po ninyong pakikinig ng salita ng Diyos ay natatanda ng iyong spiritual na buhay ng isang butil na ito po ay tutubo at makikita po ninyo yung kanyang resulta sa buhay po ninyo kapag kayo po ay talagang sumampalataya at naniwala sa ating Panginoon. At sa ating mga kapatiran din, kapwa po pastor, sa lahat ng dago ng mundo, pinabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoon. So sa gabing ito, o umagang ito, mga kapatid, isa pong gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Bagamat ito po ay palagi po ninyong napapakinggan, kaya ito po isang popular na parabola ng salita ng Diyos. Subalit ito po ay may halaga o may ibig sabihin sa buhay po ng bawat isa. At makikita po natin dito kung paano ang isang tao na sa kabila ng kanyang karangyaan, sa kabila ng lahat ng bagay na nasa kanya ay kanyang tinatamasa, ay mayroon pa rin pagkukulang na gusto niyang itong makamtan at maranasan sa kanyang buhay. Subalit, kapag makikita po natin dahil dito sa isang parabola na sa kabila ng mga pagnanasan niyon ay nandun yung kanyang pagsisisi na bumalik muli sa kanyang tahanan, sa kanyang ama. Kaya nga po, basahin po natin, bago po ako manalangin, basahin po natin ang talata mula sa Lucas, Kapitulo 15, versikulo 20 hanggang 24. Sabi niya po dito, so, he get up and went to his father, but while he was still alone, ito ba? Tama ba yan? Okay. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and he was found." So they began to celebrate. Ama, salamat po. Sapagkat tunay nga po na inyong mga salita ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas at nagpapaalala po sa amin sa mga bagay na dapat mong pahiwatig po sa amin. Na sa buhay na ito, Panginoon, ay may mga bagay na hindi po namin maunawaan. Nang alam po namin, ito po'y napakabuti, subalit pala ay hindi po ito karapat-dapat sa inyong paningin. At hindi po ito kaaya-aya sa inyo. Kaya nga po, kami po'y nasasadlag sa mga kapahamakan at nasasadlag sa anumang bagay na hindi po namin ikabubuti. Kaya nga po, sa gabing ito, sa mga salita niyo po na aming pong pag-aaralan, ito po'y magbibigay sa amin ng tanda upang sa ganun aming pong gawin at sundin ang iyong mga utos upang kami po, Panginoon, ay
mabigyan ng magandang buhay. At sa kabila noon, Ama, ay wala po kami pagsisisihan, kundi papuri po sa inyo ang aming ilaalaga at pangangalandakan, Panginoon, na kayo po ay napakaputi at mapagmahal sa bawat tao na nanunumbalik at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po ng pagkaunawang bawat isa po sa amin, buksan niyo po ang aming isipan upang maunawaan po namin, lalong-lalo na yung aming puso na ito po yung kanyang pagkakalagyan. Ama, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa talatang ito, mga kapatid, hindi ko na po binasa lahat ng mula po doon sa simula. Sapagkat ang parabolang ito ay natutungkol po sa isang alibughang anak. No? Marahil malibit po natin itong mapapakinggan sa mga nangangaral. Na kahit na kayo po ay nandun pa sa labas noon, papakinggan na ninyo po ito. Maging ang mga pari, pinapangaral po ito. So, ngayon po mga kapatid, sa kwentong ito na inilahad sa banal na kasulatan, alam niyo po na ang ating Panginoong Hesus, siya po ay napakagaling na magbigay ng isang kwento na may aral sa buhay. Hindi lamang po ito kwento ng isipan, kundi ito po ay isang makatotohanang kwento na naaayon po sa kasaysayan o kaya sa isang bagay na kinatitindigan ng isang tao. Kaya nagbigay po siya ng isang napakagandang istorya. Ito po yung isang paborito ng ating Panginoon Hesus na ikwento sa mga tao. Kasi po, kung bakit sinasabi ko itong paborito po niya, kasi inahalin tulad po niya yung ama sa kanya. At yung anak na dalawa, inahalin tulad po ito sa dalawang klase ng tao. Dalawa po siyang anak na lalaki. Kaya nga, dalawang klase ng tao, sabi ko, sapagkat isang makasalanan at isang matuwid. Yan po yung inilalarawan po ng dalawang anak ng isang magulang na ito. So, nung sinabi po niya yung kwento ito, mga kapatid, mga kaibigan, sa isang lugar kung saan ang kanyang mga tagapakinig ay ang mga tax collector, mga dignidad, mga matataas na tao, mga makasalanan, na siyang lumapit sa ating Panginoong Hesus, maging ang mga tao na nagsasabi na naniniwala sila sa Diyos, subalit napakalayo yung kanilang puso sa Diyos. Ito po yung tinatawag natin na self-righteous. Ito po yung mga eskriba at mga paraiso. Ang mga eskriba at mga paraiso, mga kapatid, ito po yung palaging tumutuligsa sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat nakikita po nila na ating Panginoong Hesus ay pumupunta doon sa mga makasalanan. At itong mga self-righteous na tao ito, sabi nila, kung talagang matuwid na tao ito, bakit nakikisalamuha sa mga makasalanan? Okay. Alam natin, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Hesus ay pumarito po sa lupa hindi po doon sa mga matuwid, kundi doon sa mga makasalanan. Okay? Hindi na po kailangan yung malusog o kaya yung taong walang sakit ng doktor. Ang kailangan ng doktor, ang kailangan ng taong may sakit ay yung doktor. Kaya ang ating Panginoong Hesus ang siyang magdudoktor sa ating mga kasalanan. Siya ang tatanggal sa lahat ng ating mga kasalanan.
Kaya siya po ay pumarito po sa lupa. Kaya nga mga kapatid, ang kwentong ito, ang parabolang ito, ay nauukol po sa dalawang anak na lalaki. Pero itong isang lalaki na anak, ito yung bunso, sabi niya sa kanyang ama na gusto na niyang kunin yung kanyang mana. Napakaganda yung kanyang buhay. Wala na po siyang hahanapin, nandun na po siya lahat, may katulong po sila. Sa panahon ng pagkain, nandun po sila, kakain na lang. No? Lahat, kumpleto na po sila. Subalit, mga kapatid, ang taong ito ay mayroon pa rin iniisip na iba. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon, kung papaano yung mga hakbang ng anak na ito ay papalayo doon sa kanyang ama. Okay. Maganda na po yung samahan nila. Subalit, mayroon po siyang iniisip, may mga bagay na pumapasok sa kanyang isipan at gusto po niyang lumayo sa kanyang ama. Siguro kapag ako ang ganon, hindi ko na naisip pa na lumayo sa aking ama kung kumplito na yung aking buhay sa piling po niya. Subalit nga, dahil po sa isang parabolang ito, napakagaling ang ating Panginoon. Sapagkat ikinihinto po niya sa lahat ng kanyang mga tagapagkinig yung ginawa ng kanyang anak. No? Kung paano po siya lumayas sa tahanan ng isang ama na mapagmahal, mapagkalinga, at ibinibigay na lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ano ba yung mga hakbang ng paparayo sa kanyang ama? Una, ito po yung sinatawag natin sa English na dissatisfaction. Hindi po siya satisfied. No? O kung sa ibang salita, mayroon siyang sama ng loob. In spite na sa kanya na lahat ng bagay ng kanyang pangangailangan ay nandoon na sa kanilang tahanan. Subalit, hindi pa rin siya satisfied. Kulang pa rin sa kanyang paningin, kulang pa rin. Mayroon pa rin siyang hinahanap na gusto niyang subukan. Ito yung unang step. Ito yung unang hakbang para siya po ay mapalayo sa kanyang ama. Okay. At nung nakita po niya ito at naranasan na niya na paano bang hindi siya satisfied sa buhay na yan? Siguro marahil nagsasawa na sa araw-araw na ganun na lamang yung kanyang ginagawa. Mayroon po siyang gustong naisip na gawin. Okay? So pangalawa na hakbang para mapalayo po siya. So yun na yung una, dissatisfaction. Hindi siya satisfied doon sa lahat ng na nararanasan niya, yung ginagawa sa kanya ng kanyang ama. And then, nung natapos yun, siya po ay naghangad. Ito yung tinatawag natin sa English na desire. Mayroon po siyang desire. Hinahangad po niya na magsaya sa mga bagay na hindi pa po niya naranasan. Ano kaya yun? Ano kayang bagay na hindi po niya naranasan doon sa kanyang ama na kumplito naman lahat? Yung kanyang naranasan doon, tinatamasag po doon. No. Kaya iniisip niya yung kanyang katawan, lupa, ay magpasatisfy, no? Para pag ito'y nagnanasa sa isang bagay na hindi pa niya ito alam at gusto niya po itong mananasan. So, yung anak pangalawa. O nagkapangalawa na siyang hakbang, hindi po siya satisfied kahit na siya po ay marangyang pamumuhay, nandoon sa marangyang pamumuhay,
pero hindi siya satisfied. Kaya po, mayroon yung pagnanasa, desire, naghangad po siya. And then doon sa kanyang paghahangad, sa isang bagay na gusto niya pong maranasan, nandun po yung tinatawag po natin na deception, pandaraya. Okay, nandun pumasok na po sa kanyang isipan yung inuudyok ni Satanas para siya po ay madaya. Okay. Para siya po ay malinlang na ang marahil ang inuudyok po ng Satanas po sa kanya ay mayroon po isang bagay na namimiss niya na gawin sa kanyang buhay na matatagpuan lamang hindi doon sa loob ng kanilang tahanan kundi doon sa labas. Kaya nga, yan, mayroon yung deception. Marahil sabi ni Satanas, oh, hindi tunay na kasiyahan dyan. Lumabas ka dyan. At makikita mo kapag lumabas ka dyan, ay mararanasan mo yung tunay na buhay ng isang tao. Ganyan, deception. Okay. Diba? Kaya nga tayo po'y nagkakasala dahil sa mga hakbang na ito. Sa buhay natin, nandun yung dissatisfaction. Hindi tayo satisfied sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin sa araw-araw. Pero hindi po tayo satisfied sa mga bagay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin sa araw-araw. Nagkakaroon po tayo ng pagnanasa, paghangad. Paghangad na bagay na gagawa na po tayo ng hindi po karapat-dapat. Diba? Kaya nga po tayo nasasaglak sa pagkakasala. Then, hindi lang yan, nandun pa yung pag-uudyok ni Satanas sa ating isipan para tayo po'y dayain at linlangin. Para tayo po'y lubusan na lumayo doon sa ating tinatamasa na napakaganda sa isang tahanan ng ating Ama. Pang-apat na hakbang. So, palayong-palayo na po siya. Itong kalibughang anak na ito, yung bunsong anak. And then, nung siya po ay nalinlang, sa kanyang isipan, sabi niya, I miss something in life. I miss something in life na hindi ko matatagpuan dito sa loob ng aming tahanan, kaya dapat lumabas ako. So, nandun na po yung pagpapasya. Pagpapasya ka, nalisanin na po niya yung kanyang tahanan. Pagpapasya, nalisanin na po niya yung restriction, yung mga pagbabawal na sinasabi ng kanyang ama para sa ganon ay kanyang makamtan yung ninanais po niya na kagalakan, kasiyahan ng buhay na kanyang ini-imagine sa kanyang isipan na naghihintay sa kanya sa labas. Ayan, nag-decision na siya. Di ba ganun po yung nangyayari po sa atin? Na yung decision po natin ay sa kalaunan, kapag nagawa na po natin, ito pala ay kasalanan. Kaya po tayo nasasadla sa mga bagay na hindi po maganda. At ating pong tinatanggap yung mga kaparusahan na ginagawad po sa atin. He made a choice. Pumili po siya. Kaya nung nag-decision na po siya, gusto na po siyang lumisan. Gusto ko nang umalis sa tahanan ito. Ayaw ko na. Puro na lang ganito. Gusto ko nang umalis. Gusto kong maranasan ang buhay doon sa labas. Okay? Kaya nung paalis na po siya, sinabi niya sa kanyang ama-ama, bigay mo niyo ako sa akin yung aking mana. Salam po natin sa ating pagkakaanak, mga kapatid. Ang mana ay ibinibigay lamang sa anak kapag patay na po yung magulang. Diba? Pero ito, buhay pa yung kanyang magulang, pero kinukuha na niya yung kanyang mana.
Subalit napakabuti yung kanyang ama. Mahal niya yung kanyang mga anak. Kaya nung iniling po niya yung kanyang mana sa kanyang tatay, sabi niya, okay, sige, kunin mo. Kahit na lang yung tatay, na ang gagawin ng kanyang anak ay labag sa kalooban po niya. No? Sapagkat inilalarawan ko dito na yung ama ay yung ating Panginoon. Kahit kung minsan pilit nating kamtin yung gusto natin at dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinibigay po niya. Kahit na alam na po niya na ang ating hinihiling ay kapamakan, subalit dahil sa kanyang pagmamahal, dito natin makikita, mga kapatid. Mahal po niya yung kanyang anak. Alam niya na yung kanyang mana ay kanya lang wawaltasin sa labas. Subalit ibinigay pa rin sa kanya. Ganyan ng ating Panginoon. Para tayo po'y bigyan ng isang leksyon, aral, para maranasan po natin, magkaroon po tayo ng aral kung bakit hinahayaan ng Diyos ito sa buhay natin. Kaya nga, sa dulo nito, makikita po natin yung resulta ng desisyon ng anak na ito. Resulta ng kanyang paglayo, pag-alis sa tahanang napakasaya, tahanang walang problema, tahanang lahat ay binibigay sa iyo at mayroon pang naglilingkod sa iyo. Hallelujah. So, hindi pa lumayo po siya. Kinuha niya po yung kanyang mana sa kanyang ama at siya po ay dumako doon sa isang lugar na hindi po niya ito kilala. Hindi niya po ito alam. Wala po siyang kaibigan. Yan. At siyang kaibigan. Kubalit alam po natin na kahit wala kang kaibigan, kapag marami kang pera, marami kang kaibigan. Di ba? Totoo yan. Kapag marami kang pera, marami kang kaibigan. So na ano po yung sumunod na kanyang ginawa nung siya po yung malis? Siya po yung nagalak. Malaya na ako, sabi niya. Malaya na ako. So kapag siya po ay napakarami ng pera, at pwede na niya po itong gamitin sa anumang bagay na kanyang nanaisin, sa pagkaalam po niya, ay magkakaroon po siya ng kasiyahan. Pinuno po niya yung kanyang pagnanasa ng mga makamundong mga kasiyahan. Walang makakapigil po sa kanya. Sapagkat, sige, hinayaan na niya, o kaya hinayaan ng kanyang ama ang kanyang anak. So naranasan na po na niya ng magkasala. Okay. At natakman na po niya at maranasan kung ano yung bagay na iniisip niya at dinanais po niya noon nandun sa loob ng kanyang tahanan. Marahil sabi niya, ito na yung ang katumparan ng aking mga pangarap. Ito na yung katumparan ng ating pangarap. Okay? Sa panahon ng napakarami ng pera. At iniisip na hindi mauubos yung pera po niya. And then, ano po yung sumunod na hakbang sa kanyang buhay? Ito po yung nawalan na siya, kaya nawalan na yung tamang pag-iisip. Bakit kaya nawalan ng hindi tamang pag-iisip ang tao nito? Sapagkat punong-puno na ng pagkakasala, lahat na ng uri ng kasalanan ay ginawa na po niya. Satisfied na po siya doon sa kanyang ginawa.
ay wala na pong katapusan. Wala na pong, hindi na po mauubos yung kanyang kayamanan. Na yung kanyang laging iniisip ay magbibigay sa kanya ng kasiyahan sa buhay. Pero, nung magsimula na po siya, na mawalan ng pera, mga kapatid, doon na po siya nag-isip. At ano ang sumunod? Sa pagkawalan ng tamang pag-iisip, ito po yung tinatawag natin ng kawalan ng pag-asa. Okay? Desperado na po siya. Dahil wala ng pera, desperado na. So, pagkatapos na na-spend lahat ng kanyang mga salapi, sa pleasure ng kanyang pansariling kasiyahan, dumating naman ito ng taggutom. So, dumating ng taggutom, wala na po siyang pambili ng pagkain. So this son na lumayo sa kanyang ama, nakaranas na siya ngayon ng taggutom. Gusto naman niyang kumain, subalit wala na po siyang pambili. Nilustay po na niya, luubos na niya, kasama yung kanyang mga kaibigan, subalit nung wala na po siyang pera, wala na po kaibigan. Iniwan na po siya. Nandun na po yung kanyang pagsisisi. At saan po siya nagtapos? Siya po'y nagtapos doon sa tagapagpakain ng baboy. Sa isang marangyang buhay, walang problema, nagtapos po siya sa tagapagpakain ng baboy. At doon na po niya na-realize, naisip, yung kanyang kalalagayan sa buhay. Naisip niya na talagang nasablak na po siya sa pagkakasala. Kaya nga, mga kapatid ko sa pananampalataya, alam po natin na yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano po yung sinasabi po doon sa Roma chapter 6, verse 23? Ito po ay isa pong paalala po sa atin. Sabi niya dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito, mga kapatid, ay mararanasan ng lahat ng tao na nagkakasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Buti nga dahil dito sa Pilipinas, medyo humupa po yung death penalty. Ano ba? Siguro kapag pinagpatuloy po yung death penalty, marami na pong patay na preso. Subalit, mapalad po kayo, mga kapatid ko, sa pananampalataya, na ang kabayaran lamang ng kasalanan po ninyo ay nandyan kayo sa kulungan, hindi kamatayan. At mayroon pa kayong pag-asa. At ang pag-asa na yan na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo ay makapakinig ng kanyang mga salita para malaman po ninyo na minamahal kayo ng Diyos. Marahil nung nandyan na po kayo, dahil sa maling desisyon na inyong ginawa sa buhay, hindi ko naman nila lahat. Marahil ang iba po sa inyo ay napagbintangan. No? Subalit mayroon pa rin mga plano ng Diyos sa buhay po niyo dahil nandyan po kayo. Kasi noong nandun kayo sa labas, wala kayong panahon na makinig ng kanya
inaatupag po natin kung paano po yung ating buhay, ay maparangya po natin, subalit iba po yung ating kaparanan. Kaya nga po tayo po nasadlat sa isang lugar kung saan ayaw natin sana mapunta. Subalit tayo po'y nalinlang ng ating kaaway, ang diablo. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan na ang diablo, ang kanyang ginagawa ay magnakaw, pumatay, ano pa? Steal, kill, and destroy. Sisirain tayo ng demonyo. Yan po yung kanyang gawain. Subalit ang Diyos, hindi po niya ipahihintulot po niyan. Kaya nandyan pa po kayo, buhay. Bibigyan pa kayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos. Amen. Para magkaroon ng buhay, para hindi po magtagumpay si Satanas sa buhay po ninyo. Ang kagustuhan po ng Diyos, kayo po ay mapunta po doon sa isang lugar na kanyang inihanda. Yung langit na kung saan mayroong buhay na walang hanggan na magsasaya magpakailanman. So nung naranasan na po ng anak na ito, yung buhay na iniisip niya na maganda, siguro, subalit ito po pala'y kabaligtaran. Kaya nga po siya nagsisi at bumalik sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Kapatid ko, nangungusap sa iyo ang ating Diyos. Marahil nung una, naisip mo na yan. Na nung una, gusto mong purihin ng Diyos, gusto mong maglingkod sa Diyos, subalit dahil sa mga bagay-bagay na ito na ating nabanggit, ay napalayo po tayo sa Diyos. Pero ito po, dahil kwento po ng ating Panginoong Hesus na ito, dito, mayroon pa kayong pag-asa. Pwede pa kayong bumalik sa Kanya. Siya po'y laging naghihintay yung ating binasa. Sabi niya, niyakap yung kanyang anak-anak. Binihisan, binigyan ng singsing, kumatay ng isang napakataba na animal. At sila po ay nagsaya. Kapatid ko sa pananampalataya, ganyan ipinapahiwatig ng Diyos ang buhay ng tao dito sa mundo. Dahil napapalayo po siya, subalit ang Diyos hindi po mababago yung kanyang attribute, ugali, yung kanyang karakter na mapagmahal. Mahal pa rin tayo. Mahal pa rin tayo. Binibigyan tayo lagi ng pagkakataon para tayo po'y manumbalik sa Kanya, para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. God is so good to each one of us. Maraming pagkakamali, maraming mga desisyon po natin na hindi angkop sa Kanyang kalooban. Subalit hindi pa tayo pinarusahan ng Diyos ng lubusan. Siguro kapag sa Old Testament ang ginagawa natin ganito, agad-agad namamatay na po tayo. That is the power of the law in the Old Testament. Lahat ng nagkakasala sa Old Testament, they will be killed right away. But now, because of the grace of God, dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesus, mayroon pa tayong pag-asa. Kaya nga sinasabi natin, habang buhay, may pag-asa. Kapatid ko, pananampalataya, huwag ka pong malungkot. Kahit nandiyan ka, nandun pa rin ang ating Ama. Doon sa langit na naghihintay sa bawat isa po sa atin. Hinihintay ka niya na manumbalik sa Kanya. At sabihin mo, Panginoon, patawarin niyo po ako. Nandito po ako ngayon. Pinagbabayaran ko yung aking nagawang kasalanan. Subalit salamat po, Panginoon, sapagkat hinayaan niyo po akong buhay pa para makilala kita. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Palagi po siya na nagpapaalala po sa atin, mayroon siyang kaparaanan kasi gusto po niya tayong iligtas at ilayo sa anumang kapahamakan. Tayo po'y manalangin, Ama, salamat po. Salamat po sa biyaya po ninyo sa inyong pagmamahal na hindi po ito matatawaran. Dakila ka po, O Diyos.
Hindi po namin maunawaan kung bakit ang iyong pagmamahal ay walang katapusan. Sapagkat alam po namin, Ama, na gusto niyo po kaming maligtas. Gusto niyo pong magsisip po kami sa aming mga pagkakasala. Dahil gusto niyo pong baguhin ang aming buhay. Kaya nga, Ama, ang aking dalangin sa gabing ito. Nandito po yung inyong mga anak. Ama, willing na makinig. At yung kanilang puso, Panginoon, ay nagsisisi ng lubos. Sapagkat binigyan niyo po sila ng pag-asa para mabuhay sa mundong ito. Dahil may dahilan ka po kung bakit nandun po sila. Dahil binigyan niyo po sila ng pagkakataon na makapakinig ng inyong mga salita. Makapag-aral upang sa ganoon, makilala po nila yung kanilang sarili at makilala ka rin po nila, Panginoon, na bilang personal na tagapagligtas ng kanilang buhay. Patuloy ka pong pumilos po sa buhay po nila. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ito po ang siyang magbigay po ng lakas, bigay ng pag-asa, sapagkat kayo po ang Diyos na buhay at kailanman hindi po iniiwan yung mga taong nagtitiwala at sumasampalataya po sa inyo. Salamat po, Ama. Kayo po ang siyang mapapurihan sa lahat ng aming pong ginagawa sa buhay na ito. Sapagkat ito po ay inyong pong kaparaanan para po kami makakilala po sa inyo. Para po manunubalik po kami sa inyo at sambahin ng totoo at espiritu. Salamat, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa at palakasin ay ingatan at ilayo ko sa namang kapahamakan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.